Nanawagan ngayon si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng panibagong aksyon para mapigilan ang pagsasayang ng bigas sa Pilipinas. Ito'y matapos iulat ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice na umabot ng 255,000 metric tons ng bigas ang nasasayang kada taon na sapat na sana para mapakain ang halos 2.8 milyong Pilipino. Dahil dyan, nais ng Department of Agriculture na buhayin ang panukalang half cup of rice sa mga kainan para mabawasan ang nasasayang na bigas. Pero hindi sang-ayon dyan ang grupong Federation of Free Farmers na muling buhayin ang panukalang ito. Sabi ng dating kalihim ng Department of Agriculture na si Leonardo Montemayor na ngayon chairman ng grupo na malabo raw itong maisabatas. Hindi ako papurpo doon kasi siyempre karapatan po yan ng consumer kung gusto po niya yung regular serving at nasa establishment din siguro. Maybe more bigyan po sila ng incentives kung sila po isusunod doon sa half cup na Pero kung yung parusahan mo sila, again, as I mentioned kanina, mahirap pong po yan. I-monitor at saka ipatupad. Makabubuti rin daw kung magsagawa na lamang ng educational drive ang ahensya para maituro ang mga paraan ng pagtitipid ng bigas, lalo na ngayong hindi pa rin bumababa ang presyo nito sa merkado. Hindi rin anya tama na parusahan ng isang establishmento na hindi makapagbibigay ng kalahating cup ng kanin sa kada order nito. Pero una na ring nilinaw ng PhilRice na ang hakbang na ito ay iniuugnay sa tumataas na kaso ng diabetes sa Pilipinas. Sa datos kasi ng International Diabetes Federation, noong taong 2021, 1 sa 14 na Pilipino ay mayroong diabetes sa bansa. Pangunahing dahilan daw dyan ay ang malakas o maramihang konsumo ng kanin. Naglalaro pa rin sa 45 pesos per kilo hanggang 65 pesos ang presuhan ng well-milled rice sa mga palengke sa Metro Manila. Nananatiling mahal kahit pa may sapat naman sa supply at mababa na rin ang presyo sa pandaigdigang merkado. Sabi nga ng Department of Agriculture, mababa rin daw ang farm gate price ng palay. Mababa na rin ang bigay ng mga trader sa mga nagtitinda ng bigas. Posible daw nasa mga rice retailer na ang problema, so kung bakit tuloy-tuloy pa rin ang paggalaw sa presyo nito sa merkado. May mga rice retailer pa rin kasi na hindi tumalima sa 42 pesos hanggang 45 pesos per kilo kahit may napagkasunduan na. Para mapilitan ng mga rice retailer na maibaba ang kanilang presyo, may plano daw ang DA. Simula bukas December 5 ay maaari ka nang makabili ng 40 pesos sa kada kilo ng bigas. Hanapin mo lamang ang kiosk ng Kadiwa ng Pangulo sa mga piling palengke at istasyon ng tren dito sa Metro Manila. Kabilang ang Guadalupe Public Market, Malabon Central Market, New Las Piñas City Public Market, Pasay City Public Market at Kamuning Market na magbebenta na ng murang bigas sa ilalim ng Rice for All program. Ito yung mga palengke na medyo mataas yung presyo ng bigas sa kasalukuyan. At you can check actually nasa range ng 45 to more than 50 pesos, lalo na sa Pasay, medyo mataas yung presyo ng well-milled rice. So, part na rin ito na makita na meron talagang mas mababang presyo sa, na pwedeng makuha o ma-avail yung ating. Bukod sa palengke, magbebenta rin ang Kadiwa ng Pangulo Kiosk sa MRT North Avenue Station at LRT Monumento Station. Sa susunod naman na mga linggo ay maglalagay din ito sa iba pang palengke dito pa rin sa Metro Manila, kabilang ang Balintawak Market, Cartimar Market, Grace Market sa Pateros, Maybaho Public Market at Paco Market. Pinag-aaralan ding palawigin ang pagbebenta ng 40 pesos per kilo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Identified major public markets in major cities nationwide. Kami po ngayon na nakikipag-ugnayan na rin po sa kanila para po unti-unti po nating mailabas from NCR papunta nga po sa iba't ibang major cities nationwide po. Yun nga lang, ang hakbang na ito ng Agriculture Department ay pinalagan naman ng mga rice retailer dahil mawawalan sila ng mga customer. Si Javier Villema, na matagal lang nagtitinda ng bigas sa Kamuning Market, ay dismayado sapagkat binaba na nga raw niya sa 40 pesos per kilo ang bigas. Ang katunayan na yan, hindi kami kahit tablahan, nasunod ako. Hindi ba kayo lugi? Kahit tablang presyo, bakit makasunod na? Panawagan nga naman.
doon. Ay di kami suplayan ng mababat kami magtitinda. Kaya nga guys, walang makuha kami mababa nga gayon. Yung nagsusupply sa amin ng kanilang wag yung kami ang laging hindi ito sa palengke na mataas ang bigas dito. Hindi naman yung tama para sa amin. Kampante naman si Marideth Kanya na marami pa rin ang customer na mamimili sa kanila kahit mataas ang presyo ng bigas. Kalidad pa rin naman anya ang pagbabasehan ng mga customer. Na tuwing humihina yung kanilang popularidad, nagagalit ang tao, gagawa sila ng magandang bagay na magugustuhan ng tao. Pero Hindi naman yan magtatagal. Kumbaga sa ningas kugon lang yan. Pero tiniyak naman ng ahensya na maaring long-term solution ang programang ito lalo't marami namang supply ng bigas. Katunayan, walang ang limitasyon na ipapatupad ang DA sa mga customer na bibili ng bigas. Bukas ang stall ng ahensya mula Martes hanggang Sabado ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hirap na raw sa buhay si Marife Balo, lalo na kung presyo ng mga pagkain ang pag-uusapan. Sa buong araw na kasi niyang pagtitinda ay uuwi lang siya na may 1,000 piso na hindi pa sapat para sa kanyang pamilya. Isda, kaunting gulay at ilang kilong bigas ang nabili niya sa Pasay Public Market na sasapat lang daw sa kanilang mag-anak sa loob ng 2 araw. Ay, sana naman, babaan lang nila kahit pang gusto sa araw-araw. Kasi sobrang hirap ng buhay. Sobrang hirap ng buhay. Mga bilihin, ang taas. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro pa rin sa 50 pesos hanggang 65 pesos ang presyo sa kada kilo ng bigas. Sabi naman ng ilang rice retailer, bihira lang silang nakakapagbenta ng bigas na nasa 42 pesos hanggang 45 pesos dahil wala namang gaanong supply nito. Luging-lugi nga raw sila kapag ibinebenta nila ng 45 pesos kada kilo dahil halos puhunan lang nila ang naibalik sa pagtitinda nito. Pinabulaanan ng mga rice retailer na sila ang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng bigas sa merkado. Katunayan, nasa 2 pesos hanggang 3 pesos nga lang daw bawat kilo ang kanilang kinikita. Kasi dati naman di naman po ganito kataas ang bigas eh. Depende din sa pamamalakad din siguro. Di po na, kasi kami nagugulat din kami. Biglang tataas yung bigas. Malugi talaga kasi expenses mo na lang dito araw-araw. Magbabayad ka ng upa sa palengke. Mga pasahod pa sa tao mo. Una na rin kasing sinabi ng Department of Agriculture na posibleng nasa mga rice retailer ang dahilan kung bakit hindi ramdam ang mababang presyo ng bigas. Ang pahayag na yan ng ahensya ay hindi sinang-ayunan ni Representative Nicanor Briones ng AGA Party List. Hindi raw ito magagawa ng mga rice retailer dahil wala namang silang hawak na maraming supply ng bigas kung ikukumpara sa mga importer at trader. Posible anyang may kartel na nagmamanipula sa presyo at sa buwatan umano sa industriya ng bigas. Hindi, ako talaga nagbanggit na yan tungkol sa buwatan. Pagkat napakarami ng in-import, napakarami ng stocks ngayon sa bodega, 83 days ang stock level. Ayon doon sa NEDA ay naabot ng 3.2 million metric tons. Sabi, kung yan ay ilalabas at hindi hotel, dapat bagsak ang presyo. Pero nangyayari, ang benta natin napakataas pa rin. So malinaw na may nakikinabang. May oversupply nga raw ng bigas at binawasan na rin ang taripa sa 15% at mababa na rin ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Sa pagdinig kasi sa Kamara nitong Martes ay binaharap ang 10 malalaking importer ng bigas at napag-alaman ng ilan sa mga ito ay magkakamag-anak lamang. Kasing malinaw na isang pamilya, yung nakita namin, 2 kanyang kumpanya na nag-i-import ng bigas. Number 2, importer, yung pamilya nila. Yun namang isa mismong tao, may-ari, 2 ring kumpanya, nasa kasama rin sa top 10, importer ng bigas. Merong importer na siya lang ang nakuha ng permit, pero merong iisang pinanser na siya ang nakuha ng bigas. So, kung ganon, ay pwedeng napakarami na nag-a-apply ng import permit
na doon lang iisa ang pinanser at doon lang pumupunta lahat ng bigas. So doon makikita mo na talaga may kartel. Sinasakutin nila ang bigas at ang mabigat, sila na rin ang wholesaler, sila ang trader, sila ang retailers, sila rin yung namimili ng lokal na palay ng ating mga magsaka. So kayang-kaya talaga nilang i-manipula at ilan ang magsasabuatan. Hindi rin ito inaalis ang posibilidad ng umano'y sabwatan din ng mga importer at taga-Department of Agriculture, lalo na sa pagbibigay ng mga import permit. Ayan, kaya ang tututukan namin dyan, siyempre, unang-una ay yung nag-i-issue ng SPSIC o ang tawag SPSIC. Pero ang ibig sabihin niyan ay Sanitary and Phytosanitary Import Clearance. Yan ikinukuha sa Bureau of Plant Industry. Mukhang walang due diligence or walang yung criteria nila na accreditation. Isipin mo, 1 million ang kapital ng kumpanya. Tapos ang i-importin mo, nakakaabot ka ng 5 billion sa loob na isang taon. Ang rice retailer na si Arel Barrientos ay dismayado dahil mayayaman ang nagmamanipula sa presyo ng bigas sa bansa. May nagaganon po siguro na nagbabago ng presyo ng bigas. Kaya pagdating dito sa amin, parang mataas pa rin, kaya hindi namin ma-adjust. Siguro doon sa puno pa lang, mayroon na talaga nag-ano niyan, yung tag yun. Palagay natin, sabihin natin na nagmamanipula ba, yun. Kaya medyo mataas pa rin yung bagsak dito sa amin. Bukod pa dyan, sinabi rin ng grupong Federation of Free Farmers na pumapalo na sa higit 13 bilyong piso ang nawawala na pondo ng gobyerno para sa mga magsasaka sa Executive Order 62 ni Marcos Jr. Useless anyang naturang EO dahil hindi naman nararamdaman ng mga mamimili ang mababang presyo ng bigas. 13 billion na yan na natipid ng mga importer dahil mas maliit yung buwis na binabayaran nila. Hindi naman nila po pinamamahagi o sinishare sa ating consumers po ng bigas. So halos insignificant po yung pagbaba ng presyo ng bigas sa palengke, pero ang laki-laki naman ng tinipid o kinikinita ng mga importers. Ilang kwan lang po yan, ilang kumpanya lang po yan kumikita ng karagdagang 13 billion plus. Anya, hanggang kailan patitiisin ng mga consumer ang walang tigil na paggalaw sa presyo ng bigas na malayo sa pinangako noon ni Marcos Jr. na 20 pesos. Kaya naman panawagan ng grupo, ibalik sa dating 35% ang taripa sa mga imported agriculture products na makatutulong sa mga magsasaka.